Mga kapatid sa Islam, kaawaan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga ulama na nagtala para sa atin ng detalyadong pagtalakay upang maging magaan para sa atin ang ating pananampalataya habang hindi natin ito napapabayaan. Mga kapatid, unahin natin. Sinasabi ng ating mga ulama na sino mang Muslim, ito ang una. Ipaunawa natin. Pakinggan. Una, sino mang Muslim na naninirahan sa lugar ng mga kuffar na may kakayanang ilantad ang kanyang pananampalataya. May kakayanang isabuhay ang kanyang pananampalataya. At karagdagan pa dito, siya ay kabilang sa mga taong nag-aanyaya sa mga hindi Muslim tungo sa Islam. Ang pananatili niyang ito sa lugar ng mga hindi Muslim ay pinahihintulutan at maaari pang maging mustahab o kaibig-ibig. Dahil ito ang kalagayan ng mga propeta. Ang mga propeta ay nanirahan sa mga lugar ng mga hindi nananampalataya. Subalit sila ay naglantad ng kanilang paniniwala kay Allah, nagtakwil ng maling mga pananampalataya at nag-anyaya tungo sa pananampalatayang Islam. Kung ganito ang sitwasyon mo bilang isang Muslim sa lugar ng mga hindi Muslim, pinahihintulutan ang pananatili mo dito at manatili ka dito, insyaallah, higit pa dito, na nananawagan ka sa mga tao tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang una. Ikalawa, kung ang isang Muslim ay walang kakayanan, at ang tinutukoy natin na walang kakayanan ay kahinaan ng kanyang sarili. Sapagkat lahat ng tao kaya magsabuhay ng Islam. Subalit, sa pagkakaiba-iba ng ating sitwasyon, ng ating kabuhayan, ng ating pang-araw-araw na buhay, ng ating mga ugnayan, ng ating kamag-anak, ng ating pamilya, ng ating trabaho, may ibang tao na nagiging mahina sila sa pagsasabuhay ng Islam. Kung, ito ang ikalawa, kung hindi kaya ng isang Muslim na isabuhay ang kanyang pananampalataya, na madalas ay dahil sa impluwensya ng mga hindi mananampalataya, at ikalawa, kaya niyang lumikas mula sa lugar na yon tungo sa lugar na naipapatupad ang sistema ng Islam, kinakailangan niyang lumikas sa lugar na yon at doon siya pumunta sa lugar na pinapatupad ang Islam upang hindi siya malagay sa peligro ang kanyang pananampalataya. Ito ang ikalawa. Una, may kakayanang ilantad, magsabuhay ng kanyang pananampalataya at manawagan tungo sa Islam. Ikalawa, kung ang isang Muslim ay hindi kayang isabuhay ang Islam, nahihinga ka man, ng panghihinaan ka man, at kaya mong lumikas mula sa lugar na iyan at pumunta sa lugar na doon mo kayang isabuhay ang Islam, yun ang marapat mong gawin. Ikatlo, halimbawa naman na napanghihinaan ng isang Muslim sa kanyang pananampalataya at hindi rin niya kayang lumikas tungo sa ibang lugar na doon niya kayang isabuhay ang kanyang pananampalataya. Sinasabi ng ating mga ulama, ang marapat para sa kanya ay limitahan, iwasan ang mga impluwensya ng mga kuffar na dahilan upang malabag niya ang kanyang pananampalataya. Dahil kung talaga, halimbawa lang na kung talagang hindi niya kayang lumikas at lumipat doon sa mga bayan, sa mga lugar na doon niya kayang isabuhay ang kanyang pananampalataya, hindi siya mananagot dito. Hindi siya mananagot dito. Ito ang ikatlo. Ikaapat, kung ang ginawa ng isang tao ay napanghihinaan siya sa kanyang pananampalataya, hindi niya naisasabuhay o nasusunod ng Islam, mayroon siyang kakayanan, subalit hindi niya ginawa ang paglikas sa lugar na doon niya kayang ipatupad o isabuhay ang Islam,
at inabutan siya ng kamatayan na sumusuway sa Islam dahil nga sa impluwensya ng mga kuffar, ang ikaapat na kategoryang ito ay tinutukoy na ang ating mga ulama na ito ang mga mapaparusahan. Sila ang mga mapaparusahan. Ulitin natin muli, isa-isahin natin mga kapatid, para tumatak sa ating puso't isipan. Una, ang Muslim na may kakayanang magsabuhay ng Islam sa lugar niya. Kaya mong maging Muslim na may kalayaan ka. Kaya mong magsala. Kaya mong magsabuhay ng Islam. Kaya mong gawin ang mga iniuutos ng Islam. At nag-aanyaya ka tungo dito, pinahihintulutan para sa iyo ang pananatili. At maaaring maging kaibig-ibig. Ikalawa, kung hindi mo kaya na magsabuhay ng Islam sa lugar ng mga hindi Muslim, at kaya mong lumikas tungo sa lugar na doon mo papatupad ang pananampalataya mo, ang kinakailangan para sa iyo ay lumikas. Yun ang ikalawa. Ikatlo, kung hindi mo kayang isabuhay, mahina ka sa pananampalataya, at wala ka rin kakayanang lumikas, ang para sa iyo ay limitahan ang ugnayan sa mga kuffar upang hindi ka nila ma-impluwensyahan at kahit paano'y maisabuhay mo ang iyong pananampalataya. Ikaapat, hindi mo isinasabuhay ang iyong pananampalataya at pagkatapos ay may kakayanan ka na ng lumikas tungo sa lugar na doon ay kaya mong magsabuhay ng Islam at hindi mo ginawa at nagpakasasa ka sa kasamaan, kalaswaan, kasiraan ng mga kuffar, ang para sa iyo ay kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, na may mga taong kapag binawian ng buhay ng mga malaika, ng mga anghel, sila ay sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang tumutukoy dito. Sasabihin sa kanila ng mga malaika, qalu fima kuntum? Saan ba kayo galing? Anong nangyari sa inyo? Bakit nung inabutan kayo ng kamatayan ay sumusuway kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sagot nila, qalu kunna mustad'afina fil ard. Nangatwiran sila, mahihina kami sa lupa. Na-impluwensyahan kami. Pero may kakayanan silang lumikas, na-impluwensyahan kami. Pero nagpakasarap sila sa pagkakasala, na-impluwensyahan kami. Mahina kami. Kunna mustad'afina fil ard. Ang sinabi, ang sagot sa kanila ng mga anghel, qalu alam takun ardallahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Qalu alam takun ardallahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Hindi ba't malawak ang lupa ni Allah para kayo ay magsilikas at para doon ay maisabuhay niyo ang pananampalataya ninyo? Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Ang para sa mga taong ito, impyerno. At napakasamang lugar para mapuntahan ang impyerno. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ilan ito sa mga dapat nating maunawaan hinggil sa mga pagbabatas ng Islam para sa ating mga kamusliman na naninirahan sa lugar ng mga hindi Muslim. Una dito, ang pagkakaroon natin ng malinaw na akidah, na doktrina o paniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mamahalin at ang sinasamba, sinusunod o doon tumatalima ang mga tao liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kinamumuhian ni Allah dahil yun ay paglabag sa kanyang karapatan kaya't marapat ay kamuhian din natin. Na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-iisa na marapat sundin at sambahin ng mga tao. At wala siyang katambal dito. At kasunod dito, ikalawa, ang pakikitungo o paninirahan sa lugar ng mga kuffar, ng mga hindi Muslim. Ano ba ang mga paghahatol dito? At nabanggit natin kanina. Kinakailangang isaalang-alang natin palagi ang ating pananampalataya na hindi natin maaaring ikatwiran ang dami ng tao sa paligid
para labagin natin ang ating pananampalataya. Hindi katwiran na tayo ay pinaghihinalaan, na tayo ay inaakusahan, o na tayo ay pinag-aakalaan na gagawa tayo ng masama para hindi mo sundin ang Islam. Huwag mong bitawan ng iyong pananampalataya dahil may nagsasabing nakakahiya daw maging Muslim. Huwag mong bitawan ang iyong salah dahil baka pag-akalaan ka na magbubomba ka o magpapasabog ka ng kung anuman. Sa mga kababaihan, huwag niyong bitawan ang hijab, ang niqab, dahil sa pag-aakala ng mga kufar na kayo ay may gagawing masama. Sa ating mga Muslim, huwag nating hayaan na sila ang una nating gawing prioridad para malugod sa atin. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay sapat para sa atin kung tayo ay kalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung lahat ng mga kufar na ito, kung lahat ng mga tao ay malulugod sa atin, nasusundin natin, bibitawan natin ang ating pananampalataya para lang matuwa sila o mapanatag sila sa maling katwiran. At magagalit sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala, anong magagawa ng mga kufar na ito para iligtas tayo sa impyerno na ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa karuparsahan sa mga tao lumabag sa Kanya. At kung halimbawa na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugod sa atin dahil pinapanatili mo ang pagsasabuhay mo ng Islam, kahit pa ikaw ay paghinalaan, pag-akalaan o akusahan at apihin at makatanggap ng diskriminasyon, hindi man matuwa sa iyo ang mga tao, kutsain ka man ng mga tao, paghinalaan ka man nila, pag-isipan ka man nilang masama, subalit si Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugod sa iyo. Sa tingin mo ba ang mga taong ito kaya kang alisin mula sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya nila ipagkait sa iyo ang kapatawaran, ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala na igagawad niya sa mga taong sumunod at tumalima sa Kanya? Katotohanan hindi.